Kinabahan nga din si James nang malaman mula kay Celine na trending na ang kanilang mga larawan sa social media. Ano nang gagawin ko, James? Paano ko i-explain to? Kung anong problema mo, problema ko na rin. Kaya sabihin mo, boyfriend mo ako. Boyfriend mo ang kasama mo sa bar at sa hotel. Ano? Nahihibang ka na ba? Bakit ko sasabihin yon? Hindi naman yun totoo. Yun ang naisip kong paraan para hindi ka mabash. Gusto mo bang sabihin nila na may kasama kang lalaki sa bar at sa hotel na hindi mo naman boyfriend? Mag-isip ka. Tama ka naman, pero paano ka? Ano na lang sasabihin sa'yo ng nililigawan mo na may girlfriend ka na pala? Hindi ko siya nililigawan. Yung date sana namin kahapon, friendly date lang talaga yon. Sinusubukan ko kung magkaka-feelings din ako sa kanya. Celine, ako ang may kasalanan kung bakit nalagay ka sa gantong sitwasyon. Ako nagdala sa'yo sa bar at nagdala dito. Kaya hayaan mong tulungan kita ngayon. Ano na lang sasabihin ng mga kapwa mo, doktor? Lalo na ang chief residence mo. Pagagalitan ka nun, malamang. I don't care. Day off ko naman nang mangyari yon. At labas sa trabaho ko ang personal kong buhay. Tsaka wala tayong ginawang masama. Sorry ha. Ani ni Celine. Sorry for what? Sa mga masasakit na sinabi ko sa iyo kahapon, sinabihan kita na antipatiko ka, mayabang at immature. Pero nagkamali ako. Hindi ka pala ganon. Salamat, James. Hayaan mo na yon. Naging mayabang at immature naman talaga ako kahapon. Basta tatandaan mo to, ha? Ano man mangyari, nasa likod mo lang ako. Sabay himas niya na likod ni Celine. Tara, hatid na kita pa uwi. Huwag mo na lang papansinin mga sasabihin ng mga tao. Wala silang pakialam sa personal mong buhay. Hindi mo ba naisip na huminto na sa pag-aartista? Para naman tumahimik na ang buhay mo. Naisip ko na rin yan, pero pangarap ko talaga to eh. Ngayon pa ba ako susuko? Kung kailan sikat na talaga ako? Kahit magkaroon ka ng asawa at sariling pamilya? Baka tumigil na ako kapag may asawa na ako. Gusto ko kasi mag-focus ako sa kanya at sa magiging anak namin dalawa. Minsan nga, naiiyak ako kasi kasama ko nga si Diana. Pero hindi ko siya gaano naaasikaso kasi busy din ako. Buti na lang talaga nandyan si Yumi para sa kanya. Ano nga palang isasagot mo kay Yumi kapag tinanong ka niya tungkol sa pictures? Bahala na, James. Masakit ang ulo ko. Hindi na muna ako makikipag-usap sa kanila. Gusto ko lang magpahinga. Ayoko din muna magbukas ngayon ng cellphone. So, saan kita ihahatid? Sa bahay niyo o sa hospital na? Sa bahay na lang. Okay, let's go. Ate, buti naman at umuwi ka na. Kagabi pa ako nag-aalala sa'yo, pati si Mami. Bungad ni Yumi. Tumawag siya sa'yo? Oo ate, bakit kayo magkasama ni James? Alam mo bang kalat na kalat ka na sa... I know Yumi, pero ayoko munang pag-usapan. Masama pa ang pakiramdam ko. Boyfriend mo ba si James? Ano ba Yumi, ayoko nga makipag-usap eh. Papasok na ako sa kwarto ko. Sasagutin mo lang naman tanong ko ate. Kayo na ba? Ano nangyayari dito? Tanong ni Franco. Tinatanong ko kasi si ate about sa kumakalat nilang pictures ni James sa social media. Oo, boyfriend ko si James. Okay na ba? Yumi? Magpapahinga na ako. Ano? Ang bilis naman yata ate. Paano nangyari yon? Ang dami naman tanong. Sabi ko na ayoko muna makipag-usap. Pwede ba Franco? Pakilayo muna sa akin yung fiancé mo. Sabay diretso ni Celine sa guest room. Hayaan na muna natin siya love. Kapag ayaw talaga niya mapag-usapan ng isang bagay, hindi mo talaga siya mapipilit. Talaga nga mas kilala mo si ate kaysa sa akin. Kaya favor naman love oh. Kausapin mo siya. Ikaw na magtanong kung ano ba talaga nangyayari. Kasi may boyfriend niya na foreigner eh. Tapos malalaman ko boyfriend niya din si James. Sinisira niya image niya sa mga tao. Baka sakaling sa'yo sabihin niya. Sige love, ako nang bahalang kumausap sa kanya mamaya. Hayaan muna natin siyang makapagpahinga. Aalis na muna ako, may kakausapin lang ako love. Ano? Aalis ka? Hindi pwede love. Payagan mo na ako love, may kakausapin lang ako. Pero love, pati ba naman pag alis ko na sandali bawal na? Ikukulong mo lang ba talaga ako dito sa bahay na to, Franco? Okay, sige, baka magalit ka na naman sa akin eh. Basta si Jova na maghahatid sa'yo. Salamat love. Ingat ka ha? Opo. Nasa rooftop nga ng hospital sila Doktora Stephanie at Dr. James. Dito nila napiling mag-usap para wala makakita at makarinig sa kanila.
Ang sabi mo, kaya hindi matutuloy yung date natin kasi nasira ang kotse mo. Yung pala, may iba kang dinate at dinalong pa sa hotel. At yung siling Claveria pa talaga na yon. Galit na saad ni Doktora Stephanie. Sorry na, ako naman talaga may kasalanan. Dinala ko siya doon dahil nalaman ko na broken-hearted siya. Tapos nung lasing na siya, dinala ko siya sa hotel dahil hindi ko alam kung saan ko siya hihahatid. Buti pa siya, iniisip mo. Concerned ka sa kanya. Samantalang ako, hindi mo man lang inisip kung ano yung mararamdaman ko. You know naman na I like you, di ba? Bakit ba hindi mo ako magustuhan, James? Ano pa bang kulang sa akin? Tell me. Walang kulang sa'yo, Stephanie. Sorry, pero kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. At pakiramdam ko, gusto ko na si Celine. Talagang wala kang pakialam sa feelings ko, no? Para sabihin sa akin na nagugustuhan mo na yung babaeng yon? I'm sorry. Tsaka tumalikod si James at bumaba na mula sa rooftop. I hate you! I hate you, James! Sigaw nito kahit wala na si James doon. Habang pabalik nga ng emergency room si James ay nakasalubong niya ang isang nurse. Doc, may naghahanap po sa inyong babae. Sabi niya sa parking lot kanya hihintayin. Ha? Sinong babae yon, Nurse Jonah? Hindi ko po kilala pero maganda siya at kahawig siya nung kasama mo sa... Hindi na nga pinatapos ni James ang sasabihin ni Nurse Jonah dahil tumakbo na ito patungong parking lot. Alam niya kung sino ang babaeng naghahanap sa kanya. Pagkadating nga niya ng parking lot ay hindi niya makita si Yumi. Inikot na niya ang buong parking lot nang biglang, "Ako bang hinahanap mo?" Tanong ni Yumi pagkalabas niya ng sasakyan. Yumi? Sabi ko na ikaw naghahanap sa akin eh. Paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Tinanong ko sa mama mo. Gusto ko sagutin mo ng diretso ang itatanong ko. Ano ba yon, Yumi? Girlfriend mo nga ba ang ate ko? Yung ba ang sinabi niya? Sagutin mo na lang ako. Girlfriend mo ba siya? Oo, kami nga. Ano? Imposible yan. Alam kong kahapon lang kayo nagkita, tapos sasabihin mo sa akin na kayo na? Ganun na sa panahon ngayon. Basta nakasama mo buong magdamag, pwedeng maging kayo na agad. Gusto ko na siya. Kaya ka ba pumunta dito para itanong yan? Oo, at para sabihin sa'yo, nalayuan mo na ang ate ko. May boyfriend siyang iba, James. Huwag niyo nasaktan ng isa't isa. Hiwalay na sila ng lalaking yon. Kaya nga magkasama kami ni Celine eh. Tsaka bakit ko lalayuan si Celine? Sino ka para sundin ko? Alam ko nakikita mo lang ako sa kanya, kaya mo siya nagustuhan. Itigil mo na to, James. Sa tingin mo talaga yun ang dahilan? Oo. Bakit, Yumi? Ganon din ba ang nangyari sa inyo ni Franco? Nakita niya sa'yo si Celine, kaya nagustuhan ka niya? Kaya mo sinasabi sa akin ng bagay na yan? Hindi ganon si Franco. Nagustuhan at minahal niya ako bilang ako. Paano ka naman nakakasiguro, Yumi? Basta sigurado ako. Layuan mo na si ate. Bigyan mo ako ng rason para gawin ko yon. Basta layuan mo siya. Hindi ka na nga naging akin. Pati ba naman si Celine, hindi pa rin pwede? Ang unfair mo talaga na, Yumi. Lagi mo na lang ako sinasaktan. Lalayuan ko lang siya kung magiging akin ka. Baliw ka na, James. Baliw ka na. Hindi mo na alam yung mga sinasabi mo. Oo, baliw na nga ako. Siguro nga, kasi binaliw mo ako. Kasalanan mo kung bakit baliw na ako. Wala akong kasalanan, James. Hindi ko sinabing hintayin mo ako. Ang tagal-tagal na nun. Pero sinabi mo sa akin na hindi ka pa handa, di ba? Kaya umasa ako na balang araw, magiging handa ka rin. Kung talagang umasa ka na magiging tayo, bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan? Alam mo bang sinundan kita sa airport, James? Pero hindi na kita naabutan. Ano? Tsaka humina ang boses ni James kasabay ng pagpatak ng mga luha nito. Pumunta ka? Pumunta ka ng araw na yon? Oo, kay Cecil ko nalaman na aalis ka na. Hindi na rin napigilan ni Yumi ang maiyak. Hindi ka nagpaalam sa akin, tapos pagbalik mo ina-expect mo na handa na ako? Na pwede pa maging tayo? Kung may madaya dito, James, ikaw yon, ikaw. Kaya huwag kang umasta na ikaw lang nasaktan. Hindi na nga nagsalita si James at niyakap na lamang niya ng mahigpit si Yumi. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam. Saad nito habang luhaan ang mga mata. Hindi ko na sinabi yun kay Franco. Last na yakap mo na to, James. Magiging mag-asawa na kami ni Franco. Advance happy birthday na lang sa atin dalawa. Palayain mo na ako, lalo na yung sarili mo. Yumi, umuwi na tayo. Saad ni Jovan kaya kumawala si Yumi sa pagkakayakap ni James. Umalis na nga sila Yumi at naiwan doon si James na umiiyak.
Hindi niya alam na sinundan pala siya ni Yumi noon sa airport para pigilan sana at huwag nang umalis. Pagka-uwi nga ng bahay ni Franco ay natanaw niya agad si Jovan na nililinis ang sasakyan kaya naman nilapitan niya ito. Sir Franco, nandito na po pala kayo. Himala po ang aga mo. Oo maaga natapos ang business meeting with investors. Si Yumi ba nasa loob? Yes sir, kanina pa po kami nakauwi. Pwede ko bang malaman kung saan kayo nagpunta? At kung sino yung kinita niya? Sa hospital kami nagpunta sir, doktor yung kinausap niya eh. Doktor? Sinong doktor? Parang Jaime yata yung pangalan sir? Jaime? O baka naman James? Ay, oo sir, James nga. Pinuntahan pala niya si James, kaya hindi niya sinabi kung sinong kakausapin niya. Anong pinag-usapan nila? Narinig mo ba? Hindi sir, hindi ako lumabas na sasakyan. Sa parking lot ng hospital sila nag-usap. Ganun ba? Seryoso ba ang mukha nila habang nag-uusap? Oo parang nga po nagtatalo. Ano? Anong ginawa ng lalaking yung kay Yumi? Wala naman sir. Hindi niya hinalikan si Yumi? Or niyakap man lang? Panguusisa ni Franco. Pero naging mailap ang mga mata ni Jovan. Hindi sir, nag-usap lang sila tapos umalis na rin kami. Matagal ka na sa akin, para na tayo magkapatid. Kaya alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o nagsisinungaling ka. Sir, niyakap ba niya si Yumi? Baka kasi sir mag-away kayo ng pinsan ko eh. Hindi kami mag-aaway dahil hindi ko siya pwedeng awayin. Opo sir, niyakap niya. Kaya nga lumabas agad ako ng sasakyan para umuwi na kami ni Yumi. Okay, salamat sa pagsabi ng totoo. Huwag mo na lang sana sabihin sa kanya na nagtanong ako sa'yo. Wala din akong balak na sabihin sa kanya na alam ko kung saan siya nagpunta. Sige sir. Pagtalikod nga ni Franco ay tsaka nito pinakawalan ang luhang kanina pa pinipigilan. Pero agad siyang napahinto na makita si Yumi sa garden. Inayos nga niya ang sarili at pinunasan ang mga luha. Tsaka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Tsaka siyang ngumiti palapit kay Yumi. Uy, love, nandito ka na pala. Nakangiting tanong niya tsaka humalik siya sa mga labi ni Yumi. Kanina pa ako love, ang aga mo ah. Kumusta business meeting? Ayun, okay naman love. Sabi nga ni Tito Gerald, mas naging okay yung kumpanya mula nung naging business partner kami. Kasi naman, ang galing-galing ng mapapangasawa ko eh. Nambola pa si love. Totoo yun, kaya nga proud na proud ako sa'yo eh. Thank you love. Sige, balik ako dito after ko mag-shower. Akma na sanang aalis si Franco na magsalita si Yumi. Ako love, hindi mo ba tatanungin kung saan ako nagpunta? At kung sinong kinausap ko? Bumaling naman ang tingin si Franco kay Yumi. May tiwala naman ako sa'yo love, kaya kahit hindi ko malaman kung sino yung pinuntahan mo. Nakangiting tugon nito. Kahit si James ang pinuntahan ko? Siya ba? Oo. Bakit mo sinasabi sa akin love? Para alam mo. Naupo nga si Franco sa tabi niya. Kinausap ko siya about sa relasyon nila ni Ate Celine. Nabigla kasi ako nang malaman ko na sila na. Alam naman natin na hindi pa siya nakaka-move on sa akin. Kaya ayokong gamitin niya si ate para lang makalimutan ako. Ayokong masaktan ng ate ko. Sa tingin mo love, mali ba ako? Hindi love, alam ko na concern ka lang sa ate mo. Pero matatanda na mga yon, alam na nila ang ginagawa nila. Malay mo naman, maging maayos yung relasyon nila. Kaya hayaan na lang natin sila. Tama ka, naisip ko rin yan. Tsaka kung gusto talaga siya ni ate, wala magiging problema sa akin. Mula nang malaman ni ate na magkapatid kami, wala siyang ginawa kundi ang pasayahin ako. Iniisip niya yung nararamdaman ko, yung kalagayan ko. Kahit busy yon, tinetext pa rin niya ako at pinapaalalahanan. Mahal na mahal ako ng ate ko, kaya ayoko siya masaktan. Ganyan din ako kay Francis, kaya naintindihan kita, love. Niyakap niya ako bago kami umuwi ni Kuya Jovan. Sinabi ko rin sa kanya na pinuntahan ko siya noon sa airport, pero hindi ko na siya naabutan. Sinasabi ko sa'yo to love, hindi para saktan ka. Sinasabi ko sa'yo to kasi nangako tayo sa isa't isa na walang lihiman. Lagi mong tatandaan na mahal kita at ikaw lang ang lalaking mamahalin ko habang nabubuhay ako. Mahal na mahal kita, Franco. Muli nga naiyak si Franco at kinuha nito ang kamay ni Yumi na nakapatong sa mesa at hinalikan ito. Salamat love. Salamat sa pagiging tapat. Salamat sa pagmamahal mo. Mahal na mahal din kita, sobra. Huwag ka nang umiyak dyan. Napakaiyakin mo talaga. Nakangusong sambit nito.
Mas strong pa ako sa iyo eh. Mahal na mahal kasi kita kaya ako ganito. Alam ko, pero ayoko lang nakikita ang mga mata mo na lumuluha para akong malulusaw eh. Hindi ko kayang ipangako sa iyo na hindi na ako iiyak kasi kusa talaga siyang tumutulo kapag masaya ako or nasasaktan ako. Ganon? Okay. Love, meron sana akong gusto pang sabihin sa iyo eh. Sana payagan mo ako. Ano yun, love? Gusto ko sanang umuwi sa bahay at doon muna mag-stay hanggang sa araw ng kasal natin. Ha? Uuwi ka? Iiwan mo ako? Pumayag ka na, love. Please. Gusto ko kasing makasama muna ang pamilya ko bago tayo ikasal. 3 weeks na lang naman yun eh. After nun, habang buhay na tayo magkasama. Ba't ganun, love? Parang hindi ko na kaya. Kayanin mo, love. Sige na, please. Sa birthday mo, next week na yun ah. Sa bahay na rin ako magbe-birthday. Gusto ko kasi simpleng handaan lang. Tapos mga luto ni nanay yung mga handa ko. Okay, love. Kung yan ang gusto mo. Nakapagpaalam ka na ba sa panganay mo? Kay Diana? Sino pa ba, love? Ani ni Franco. Hindi ko kaya magpaalam kay Diana eh. Ikaw na lang magsabi sa kanya, love. Asus, para-paraan ka. Alam mo kasing hindi ka papayagan ng bata kaya ayaw mo. Mismo, iiyakan ako nun eh. Pero kapag gusto niyo akong puntahan sa bahay, punta lang kayo. Alagaan mo sarili mo doon, ha? Pati ang baby natin. Oo, love. Promise. Nandoon naman si nanay eh. Ako na maghahatid sa'yo bukas bago ako pumasok. Sige, love. Bakit ka napatawag, pre? Tanong ni Eric nang tawagan siya ni Francis. Baka may kilala ka na naghahanap ng trabaho. Baka gusto niyang pumasok dito bilang hardinero. Nagpapahanap kasi sa akin si kuya eh. Bakit pa ako magpapapasok ng iba kung pwede naman ako? Seryoso ka, pre? Hindi, nagbibiro lang. Oo nga, ako na lang. Marunong ka mag-trim ng mga halaman? Kahit buhok pa ng kuya mo, kaya kong i-trim. Sumbong kita. Joke lang, kailan ako mag-i-start? Bukas na, G ka? Oo, G na G. Sakto, makikita ko na si Nida Sungit. Ayun eh, kaya gusto mag-hardinero kasi gusto makita si Nida. Nga pala, yung kinukuha naming hardinero, dapat marunong din mag-drive. Marunong ka ba? Kasi kapag day off ni Kuya Jovan eh. Oo, yakang-yaka yan. Gusto mo maneho din kita eh. Ipagmaneho. Puro ka talaga kalokohan. Sige, sabihin ko kay kuya na ikaw na ang papasok. Tsaka ang pasok mo nga lang pala, 3 times a week. Kasi kapag everyday, baka naman kalbuhin mo na ang mga halaman dito. Tapos papasok ka kapag wala si Kuya Jovan. Sige, noted dyan. Sakto, may sideline din ako sa palengke. Sige. Love, huwag ka na kayang umalis. Dito ka na lang, please. Saad ni Franco na makita niya si Yumi na nag-e-empake na. Love, nakapag-usap na tayo tungkol dito, di ba? 3 weeks lang naman eh. Mamimiss kasi kita. Kapag miss mo ako, edi tawagan mo ako or bumisita ka sa bahay. Sige na nga. Nasabi mo na kay Diana? Hindi pa. Bukas na lang ng umaga bago kita ihatid. Kapag ngayon ko sasabihin, baka pigilan ka lang niya. Sana nga. Sabay tawa nito. Kaya nga kay Diana na ako tatabi matulog ngayon para magkasama kami bago ako umuwi. Ay, hindi tayo magtatabi matulog? Kita mo to, magsiselos pa sa anak niya. Hindi gusto ko lang na makasama kitang matulog ngayong gabi. Aalis ka na bukas eh. E di tabi na lang natin si Diana, ang luwang naman yung kama mo eh. Nice idea, love. Sige, tapos kapag tulog na siya, tsaka na lang ako kikis. Puro ka talaga kalokohan. Kuya Franco? Pagtawag ni Francis mula sa labas ng kwarto ni Franco habang kumakatok ito. Tumayo nga si Franco at pinagbuksan si Francis. Oh, Francis. Di ba naghahanap ka ng hardinero? Oo, may nahanap ka na? Bigla nga nabaling ang tingin ni Francis kay Yumi. Ate Yumi, aalis ka? Nag-away ba kayo ni kuya? Anong ibig sabihin nito, kuya? Uuwi lang ako kasi gusto ko makasama muna sila nanay bago kami ikasal ng kuya mo. Ganun ba? Naku, may iwan pala si kuya dito. Kawawa naman. Mga asar pa eh. Sino ba yung papasok na hardinero? Kilala yun ni Ate Yumi. Paghuhulain mo pa ako? Ikaw talaga. Bigyan kita ng clue, Ate Yumi. Wag na, sino nga kasi? Ani ni Yumi. Si Eric. Ha? Si Eric? Sigurado ka ba? Yes, siya na lang daw ang papasok. Total, 3 times a week lang naman ang pasok niya. Tapos kapag day off lang ni Kuya Jovan.
Good luck sa mga halaman nyo. Bakit? Sabay tanong ng dalawang magkapatid. Kumakain ng halaman yun eh. Ginawang kambing? Tugon ni Francis. Kailan siya papasok? Buti naman na nakahanap ka. Kawawa din kasi sila ni Day eh. Bukas na bukas din. Sakto pala. Alis mo dito, Ate Yumi. Tapos siya naman ang kapalit mo. Aba kuya, hindi ka pala mag-iisa sa kwarto. Pwede mo siyang itabi dito. Hindi bali na lang. Tugon ni Franco. Ayan, parang nahahawa ka na kay Eric ha? Naku love, bantayan mo yung kapatid mo. Baka magkapalit sila ng mukha at ugali ni Eric. Ay, yan naman ang hindi ko hahayaang mangyari sa akin, Ate Yumi. Basta sa bahay na to, alam ko may mabubuo na namang love story. O siya, maiwan ko na kayo. Bye. Sabay takbo nga nito palayo sa kwarto ni Franco. Kinabukasan, naihatid na nga ni Franco si Yumi bago ito pumasok sa trabaho. Hindi nga niya maiwasang malungkot dahil alam niyang wala na si Yumi sa mansyon. Mag-isa na lang ulit siya sa kwarto. Mabilis lang naman ng 3 weeks, Franco. Kaya mo to. Pagkatapos nun, makakasama mo na ulit siya. Wika niya sa sarili.